Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni Mr. Glenn Mark Dizon tungkol ito sa resulta ng midterm election na sinasabi niya, klaro, VP Sara has survived. Okay? At medyo natatakot na ang kabilang kampo. So basahin ko bigyan natin ng reaksyon. After the dust of midterm election settled, one thing became clear. Inday Sara might already have the numbers to survive, and that scared them more than the trial itself. Kaya magkakaiba na ang signal ng administrasyon ngayon. Sabi ng Malacanang, hindi daw ipupurso ng Pangulong Marcos yung impeachment. Si Speaker Martin Romualdez naman, yun na, nag-offer na siya ng post kay Attorney Laila de Lima and Attorney Jokno. Nakipag-alyansa na sa dating kalaban ng mga Marcoses, nakipag-alyansa na. So yan, mga mixed signals. Natataranta na. Malacanang just confirmed President Marcos is not pushing for the Senate to pursue the impeachment of Vice President Sara Duterte. Medyo atras ba ng kaunti? In politics, retreat is not always a sign of peace. Sometimes, it's just fear in formal wear. This retreat came wearing a barong and hiding behind procedure. So now we ask, was the impeachment ever about justice, or was it about control? Was it about law, or was it about removing the only one still standing in the way of total takeover? 2028 ba? Nakikita nilang pinakamalakas na kandidato, gusto nilang alisin. Ayun, yung ibig sabihin nito. Kaya, in-impeach nila si VP Sara. Isang papel, isang envelope, isang dokumentong inakyat sa Senado noong Pebrero 5. At sa likod nito, hindi lang pangalan ni Inday Sara, hindi lang titulo ng isang Vice President, kundi isang tanong na bumabagabag sa bawat Pilipinong marunong tumingin sa mas malawak na larawan. Ito ba'y hustisya o isa na namang palabas? Ano sa tingin niyo? Talaga bang for good governance, yung sinasabi nila na winaldas ni VP Sara ang kanyang confidential funds? Sila yung mas malaki ng confidential funds, billions ang kanila. Lahat ng ahensya ng gobyerno may confidential funds. Bakit si VP Sara lang ang tinatarget? Kaya nga, hustisya ba o palabas? Share this if you believe impeachment should never be weaponized for politics, lalo na kung ang bayan ang mapapahamak sa dulo. Ang ganda ng pahayag ng Pangulo nung una, against siya sa impeachment dahil madidivide lang daw ang taong bayan at hindi makakatulong ni isang pamilyang Pilipino. Ang ganda! Kaya lang walang nangyari, hanggang salita lang. Natuloy pa rin ang impeachment. Grabe. Because here's what they don't want you to pay attention to. Senate President Francis Escudero already said it loud and clear. June 2 pa nila uumpisahan ang pagdinig sa impeachment case ni Inday Sara. But here's one thing. Congress ends on June 30. So, how many days lang? Ilang session days lang? Matatapos kaya nila? Wala. You do the math. That gives them less than 30 days to make a decision. Session days lang bilangin. Wala pang 2 weeks ata na session days nila. Pero alam natin, kahit barangay ordinance, di matapos sa ganong kabilis. Impeachment pa kaya? And here's what the Constitution says. You cannot impeach the same official twice in a year. Which means, kung hindi ito matapos ngayong Kongreso, at kung babalikan ito ng bagong Senado pagkatapos ng halalan,
the act of reviving it will now be treated as entirely new case. And by then, pwede nang sabihin ng Kampo ni Inday, sorry, bawal, that's a violation of the 1-year impeachment rule. Smart? Yes. But more than that, constitutional. Ganyan ka-importante ang timing. Because in politics, timing isn't just strategy. It's survival. And what makes this even more interesting? Tanungin mo ang palasyo, tanungin mo ang Pangulo mismo, and they're backing. Are they backing the impeachment? Ang sagot nila, no. Sana nga, no. Kaya lang, kung minsan, hindi na ako maniwala sa statement ng palasyo eh. Paiba-iba. Tignan nyo yung ICC. Nung una, we will not cooperate. No more jurisdiction ng ICC. Mamaya, kinidnap nilang dating Pangulo. Dinala sa Netherlands. Kaya hindi na maasahan ang statement ng Malacanang. So now we ask, if the President himself won't fight for it, bakit may mga taong pilit pa rin ito tinutulak ito? Yan ang tanong. Para kanino ba talaga ang impeachment na ito? Para sa bayan o para sa kapangyarihan? Para sa pagkandidato nila sa 2028? Para maalis yung malakas na kalaban? Because let's be real. Impeachment is not just about law. It's about politics, it's about numbers, it's about will. Hindi po regular korte ang impeachment court. Bidensya-wise, wala yan. Prosecution, wala yan. Kung ano yung leaning ng senator judge, dalawa lang. Either maka Duterte ka o maka Marcos ka. Yun lang. Lumalabas. Mas madami ng senador na maka Duterte. Di talo sila. And in all that, Inday Sara, ito na nga ang ganda. Inday Sara remains standing, silent but not shaken, targeted but not toppled. Kaya kung iniisip ng ilan na matutumba siya sa isyong ito, then they forgot one thing. This is a daughter who stood on a chair for her father. Yung Netherlands ba na tumayo siya sa upuan para lang makita siya nasa likod. Do you think she won't stand for herself? This is a woman who walked into The Hague not as a lawyer but as a daughter and walk out stronger. This is a vice president na sinubukang gibain sa loob, sa labas, sa harap at sa likod. Pero hanggang ngayon narito pa rin, tahimik, tiwala, matatag. That's not weakness. That's restraint. And when the time comes, when all the noise fades, when the trial fails to start, when the Senate resets, and the complaint dies a quiet death, only one truth will remain. Na sinubukang paalisin si Inday Sara, pero hindi siya natanggal. Hindi siya bumigay, at lalong hindi siya nakalimot. So if you think this story ends here, think again. Because every attack she survives is one more reason for the people to believe in her. And every attempt to silence her makes her voice even louder in the hearts of Filipinos. Kaya kahit saan siya magpunta, Duterte, Duterte, pinagkakaguluhan siya. Selfie dyan, kaliwat kanan, grabe. Sobra pa sa rockstar ang ating BP Inday Sara. So if you're wondering kung ano ang tunay na takbo ng gobyerno ngayon, tandaanan mo ito. The impeachment may die a legal death. But the movement, the people, the memory, they will live on. And so will she. Yan, ang ganda ng karikatsero. Salamat, Mr. Ang pangalan nito? Glenn Mark Dixon. Following na ako sa kanya. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon.
ang income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Maupod ni ang natabangan na Mugero. So ako silang ayo maayong udto. Muna ni ang nahatag namo nga yero. So ila na gid na atop. So maayo na gid ang ilang atop karon. So unsa man imong maistorya nga karon maayo na inyong atop o kuan na gyud nindot na gyud. Salamat mi sa Ginoo kay natagaan mig sin. Wala nang gatulo diri sa balay og sa nag-sponsor. Salamat sad kaayo. Kay dili mi matabangan kung dili mao ang nag-sponsor ani ug ang Ginoo. Kung wala pa ang tabang dili pa mi makaatop kay lisod pa ang panginabuhian karon. Tayo ni nga tabang kay para nga makadawat pa mi. Kay daghan pa ang among problema nga di na makuan. Sama aning sin di karon naka atop na mi. So salamat kaayo. Sige.